dala-dala mo lang ay ang parong na nabubulok. At kahit mismo ang sarili mo, ang katawan mo ay mabubulok. Sapagkat wala tayong pagmamayari na kahit anuman sa mundong ito, ang lahat ng yan ay pagmamayari ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, kayo ay nagmula sa alabok, at sa alabok ay babalik din kayo. Minamahal natin ang ating sarili. Minamahal natin ang kung anumang bagay na meron tayo ngayon. Pag pinapahalagahan natin yun, kaysa sa Panginoon. Pero pagdating ng araw, lahat ng bagay na pinapahalagahan mo, maiiwan mo rin yan. Kaya nasabi ng Panginoon, maglalaho, ang langit at ang lupa. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili, magpakailanman. Kaya nasabi ng Panginoon Jesus, ako ang Alpha, ako ang Omega. Siya ang hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. At ang sabi ng Diyos Ama sa Kanya, ang trono mo, Diyos, ay magpakailan-kailan pa man. Ibig sabihin, ang tanging mananatili lang ay ang Panginoon at ang Kanyang mga salita. Pero nakakalungkot dahil tayo, hindi natin ito pinapahalagahan. Mas abala tayo sa mga makamundong bagay. Saan ang kaligtasan? Alam mo ba na kung ano man ang tinatahak mo ngayon ay meron niyang katapusan. Meron niyang kakahinatnan sa dulo. Kung ang daan na tinatahak mo ngayon ay hindi papunta sa Panginoon, malamang ang dulo niyan ay kamatayan, kapahamakan. Oo, ngayon masaya ka sa pag-itim ng droga. Masaya ka sa pag-inom ng alak. Masaya ka na kasama mo lagi ang kapit mo. Masaya ka magnakaw, pumatay, pang-rape, lahat ng kasamaan ginagawa mo. Pero sa dulo nun ay kapahamakan. Kaya dapat huwag natin ituon ang ating sarili sa mga makamundong bagay. At huwag mong sasabihin na hindi mo kailangan ng Diyos dahil maraming mababait na tao ang nasa impyerno ngayon. Maraming mga taong reliyoso na nasa impyerno ngayon. Bakit? Kasi hindi na naunawaan kung ano talaga ang paraan o ano ang paraan para makamit ang daan ng kaligtasan. Tama lang ba na mapakinggan mo ang Diyos? Tama lang ba na kilala mo ang Diyos? Lahat naman siguro ng tao ay kilala ang Panginoon kahit ang bata. Pero ang tanong,